kapag sumasapit ang Oktubre. Sinasabi ng matatanda na ito ang panahong bumabalik ang mga kaluluwa, hindi para magparamdam kundi para maghiganti. Isa sa mga pinakakilalang bahay sa baryo ay ang lumang bahay ni Aling Cora, isang matandang babae na sinasabing nag-iisa at may kakaibang ugali. Ayon sa mga tsismis, noong kabataan niya, nakikita raw siyang nag-aalay ng dugo ng manok sa ilalim ng punong balete sa may bakuran. Hindi rin daw tumatanda ang itsura niya, pero noong nakaraang taon, pumanaw siya, o iyon ang sabi ng mga tao. Mula noon, walang gustong lumapit sa bahay niya. Pero ngayong Halloween, 4 na kabataang magbabarkada, sina Rica, June, Carlo at Maybell, ang naglakas loob na pumasok. Ang simula ng laro, huwag kayong matakot. Challenge lang to. Mag-live tayo sa TikTok Halloween Special. Sigaw ni Rica habang hawak ang cellphone. Naka-livestream sa mga followers nila. Bahala kayo ha. Baka multuhin tayo ni Aling Cora, sabi ni Maybell. Nanginginig ang boses. Wala yon. Patay na siya, di ba? Sabad ni Carlo, nakangisi habang binubuksan ang gate na kalawangin. Sa sandaling binuksan niya iyon, may malamig na hangin na dumaan, tila humahaplos sa batok nila. Napatingin silang lahat sa itaas ng bahay. Isang bintana ang bahagyang nakabukas. Parang may mukhang tumungaw. Uy, nakita niyo yun? Bulong ni June. Naku, kuni-kuni mo lang yan, sabi ni Rica sabay tawa. Tara na, pumasok sila sa loob. Madilim, alikabok ang hangin at amoy lumang kahoy at bulok na tela. Sa gitna ng sala may lumang aparador na may basag na salamin. Sa pader, may mga lumang litrato, mga larawan ni Aling Cora kasama ng mga batang hindi nila kilala. Ang creepy nito, bulong ni Maybell. Habang naglilibot, napansin ni June ang isa sa mga litrato. May batang nakaputing bestida, pero kakaiba, itim ang mga mata, parang walang puti. Rica, tingnan mo to. Nang iangat ni Rica ang cellphone para i-livestream, biglang kumislap ang screen. Nawala ang signal at naputol ang live. Kasabay nun, may kaluskos sa kisame. Ang unang sigaw. Guys, may gumagalaw sa taas, sabi ni Carlo habang tinutukan ng flashlight ang hagdan. Kita nilang may bakas ng paa sa alikabok. Maliit, parang sa bata. Pero hindi nila maramdaman kung saan galing ang mga tunog dahil tila nasa paligid na nila. Pakataga lang yan, sabi ni Rica, bagaman nanginginig na rin. Tara, akyatin natin. Habang umaakyat sila, parang humihigpit ang hangin. Ang mga pako sa sahig, parang kumakalansing. Sa bawat hakbang nila, may umaatras na anino sa dulo ng pasilyo. Pagdating nila sa itaas, may 3 pinto. Isa ron nakabukas ng kaunti. Buksan mo na, Carlo, utos ni June. Kung may tao dyan, edi viral tayo. Sabay tawa ni Rica, pilit na ginagawang biro ang takot. Binuksan ni Carlo ang pinto at bumungad ang isang kwarto na puno ng manika. Lahat ng manika ay nakaupo sa sahig, nakatingin sa kanila. Pero may isang manika sa gitna, hawak ang litrato ni Aling Cora. Lumapit si Maybell. Ang weird, parang hindi niya natapos ang salita dahil biglang gumalaw ang ulo ng manika. Sabay-sabay silang napasigaw. Tumakbo sila palabas ng kwarto. Pero pumalakpak ang mga bintana. Sumabog ang ilaw. At sa isang kisap mata, may nakasabit sa kisame. Isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok at walang mukha. Ang mukha sa bintana, nagtakbuhan sila pababa ng hagdan. Pero pagdating nila sa sala, sarado na ang pinto. Bakit nakasara to? Carlo, buksan mo. Sigaw ni Rica. Hindi ko kaya, ayaw gumalaw. Sigaw ni Carlo habang hinahampas ang pinto. Sa salamin ng aparador, nakita ni June ang refleksyon ng babae sa likod nila. Rica, likod mo. Paglingon nila, wala na. Tahimik hanggang sa may boses ng bata mula sa kisame. Bakit ginising niyo si inay?
Nang tumingala sila, 4 na bata ang nakadungaw mula sa itaas. Nakaputing bestida, nangingitim ang mga mata. Kasabay noon, bumagsak mula sa hagdan ang katawan ng matandang babae. Nakangiti, ngunit butas ang mga mata. Ang katotohanan, napatakbo si June palabas ng bahay. Naiwan sina Rika, Carlo at Mabel. Sa labas, sinubukan niyang tumawag ng tulong, pero walang signal. Paglingon niya sa bahay, may mga mukha sa bintana. Hindi lang isa, marami. Lahat sila may parehong ngiti ni Aling Cora. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis. Ang bahay na tahimik at walang laman. Pero sa kwarto ng mga manika, may 3 bagong manika. Isang babae na may cellphone, isang lalaki na may flashlight, at isang babaeng nakaturo sa pinto. Wala na sina Rika, Carlo at Mabel. Si June lang ang natagpuang buhay. Naglalakad sa kalsada, duguan, at paulit-ulit na sinasabi. Yung mga mukha, nasa bintana pa rin sila, tumatawa. Epilogo, pagkaraan ng 1 linggo, may vlogger na pumasok sa bahay para i-feature ang kwento. Wala raw siyang nakita sa una hanggang sa pinanood niya ang footage sa bahay. Sa bawat frame ng video, may mga mukha sa likod ng bintana, nakamasid, nakangiti, at sa dulo ng video habang papalabas siya ng bahay, kumaway ang isa sa mga manika.